May isang lugar sa mundo kung saan ang lamig ay hindi lamang klima, kundi isang paraan ng pamumuhay. Ito ang Oymyakon, ang pinakamalamig na permanenteng tinitirhang lugar sa buong mundo. Matatagpuan ito sa silangang bahagi ng Siberia, Russia. Dito, mahigit 8 buwan sa isang taon, ang temperatura ay nananatili sa ibaba ng zero. Mula sa himpapawid, tila halos walang buhay ang makikita. Ngunit sa katahimikang ito, may mga pamilyang araw-araw na nabubuhay sa isa sa pinakamalupit na kapaligiran sa planeta. Sa Oymyakon, ang temperatura ay regular na bumabagsak sa -50 hanggang -60 degree Celsius. Sa ganitong lamig, ang katawan ng tao ay patuloy na gumagawa ng enerhiya upang mapanatili ang sariling init. Ang teknolohiya ay madalas na sumusuko. Ang mga telepono ay kusang namamatay. Ang mga sasakyan ay nagyeyelo sa loob lamang ng ilang oras. At ang lupa na tinatawag na permafrost ay nananatiling nagyelo buong taon. Dahil dito, imposibleng magtanim ng gulay at prutas. Walang dumadaloy na tubig sa mga tubo. Ang simpleng pangangailangan ay nangangailangan ng pisikal na pagsisikap. Upang makakuha ng tubig, ang mga residente ay pumuputol ng yelo mula sa nagyelong ilog. Ang mabibigat na blok ng yelo ay dinadala pa uwi at unti-unting tinutunaw upang maging inuming tubig. Ang buong komunidad ay umaasa sa isang central heating system. Ito ang nag-iisang pinanggagalingan ng init sa buong nayon. Isang maikling aberya lamang ay sapat upang ilagay ang lahat sa panganib. Sa Oymyakon, ang init ay hindi luho, ito ay kaligtasan. Ang araw ay nagsisimula ng maaga. Kahit sumisikat ang araw, bandang 10:00 ng umaga, ang gawain ay kadalasang nagsisimula sa gitna ng dilim. Ang pagkain dito ay hindi para sa panlasa. Ito ay para sa survival. Ang mataas na taba at protina ay nagbibigay ng enerhiya na kailangan ng katawan upang manatiling mainit sa matinding lamig. Karamihan sa mga bahay ay walang indoor plumbing. Ang mga palikuran ay matatagpuan sa labas ng tahanan. Kahit sa pinakamalalamig na gabi ng taglamig, kailangang lumabas upang gamitin ito. Sa Oymyakon, ang bawat kilos ay may katumbas na panganib. Ang kasuotan ng mga tao rito ay bunga ng daan-daang taon ng karanasan. Ang makakapal na balahibo ng hayop ay nagsisilbing natural na insulasyon. Mas epektibo ito kaysa sa karamihan ng modernong materyales. Ang mga hayop ay pundasyon ng buhay sa Oymyakon. Ang mga yakot horses at baka ay kayang mabuhay sa temperaturang hindi nakakayanin ng ibang hayop. Ang kanilang karne, gatas, at balat ang pangunahing yaman ng mga naninirahan dito. Ang pangingisda sa yelo ay hindi lamang paraan ng pagkuha ng pagkain. Ito ay isang tradisyon na nangangailangan ng kaalaman, pasensya, at paggalang sa kalikasan. Sa sobrang lamig, ang nahuling isda ay agad na nagyeyelo. Kadalasan, ito ay kinakain ng hilaw at nagyelo, isang kaugalian na tinatawag na stroganina. Sa mga lansangan ng Oymyakon, ang transportasyon ay may sariling patakaran. Maraming sasakyan ang hindi pinapatay ang makina. Ito ay upang maiwasan ang tuluyang pagyeyelo ng mga bahagi nito. Sa ganitong klima, ang paghinto ay maaaring mga hulugan ng hindi na muling pag-andar. Ang pagligo at paglalaba ay isinasagawa ng bihira at may maingat na pagpaplano. Ang bawat patak ng tubig ay may halaga. Ang bawat init ay mahalaga. Sa Oymyakon, ang kaligtasan ay hindi nakakamit sa paglaban sa kalikasan. Ito ay nakakamit sa pakikisama rito. Sa pamamagitan ng tradisyon, kaalaman at paggalang, natutunan ng mga tao rito kung paano mamuhay sa isa sa pinakamalupit na lugar sa mundo. Ito ang Oymyakon, kung saan ang lamig ay hindi kaaway, kundi bahagi ng buhay.